Sa kabilang banda, si Hunter. Pinagmasdan ko si Sofia na natutulog na nakasandal sa bintana. Gusto kong yakapin siya, hindi ko nais na madaliin ang mga bagay ng higit pa sa kanila. Alam kong mahirap para sa kanya, pero sana, makapag-adjust siya sa akin kaagad. Hindi si Tito David ang naglagay ng kontratang ito. Ako. Matapos mapansin si Sofia sa isang meeting na ginanap sa opisina ni Tito David, ay gusto ko siyang makilala, ngunit hindi niya ako napansin ni minsan. Siya ay palaging nakatuon sa kanyang trabaho. Isang araw, papasok na sana ako sa opisina ng kanyang ama, nang makarinig ako ng sigaw. Akala ko isa ito sa mga empleyado, pero laking gulat ko nang makita kong si Sofia pala, ang sarili niyang anak. Nakatayo doon si Sofia na hindi apektado na parang daily routine. Lumipas ang mga araw, nalaman ko na laging ganyan si Tito David sa kanya, always snapping and being rude. 2 beses akong pumunta sa opisina, at nasaksihan ko ito. Natapos ko na itong makita. Sinabi ko sa daddy ko ang lahat, at tinulungan niya akong ilagay ang kontratang ito. Kinasusuklaman ng mommy ko ang kanyang slutty mother. Mas nagalit ako nung nag-propose ng contract si daddy, at tinanggap naman agad ni Tito David. Para bang gusto na niyang makawala sa kanya ng mas maaga. During the dinner, kailangan kong pigilan ang aking sarili sa pagsasabi ng kahit ano kay Tito David, o Tita Samantha. Nakaramdam ako ng kakaiba nang makita kong pilit na ngumiti si Sofia, at hindi man lang nagsalita habang kumakain. Sinabi sa akin ng mommy at daddy ko kahapon, na masaya sila na pinili ko siya. Nagkagusto na sila sa kanya. Gaya ko, napansin din nila ang kakaibang ugali ni Sofia, at alam nilang hindi ako nagsisinungaling. Ngayon ay nakumpirma ito nang makita kong tinatawag niya ang dalawang iyon, sina mama at papa. Mas totoo ang ngiti niya, at hindi siya nagdalawang isip na kausapin sila o kung anuman. Pero ngayong nakuha ko na siya, makukuha na niya ang lahat ng bagay na namiss niya. Babaguhin ko ang malungkot niyang buhay, sa isang masayang buhay. I'm not gonna let you down. Bulong ko habang hinahaplos ang buhok niya. Mukha siyang payapa sa kanyang pagtulog. No worry, no problems. Ang cute pa niyang tingnan sa suot niya. I must admit that I did check her out nang bumaba siya. 35 minutong pagmamaneho at na-stuck sa traffic, nakarating kami sa bahay ko. Lumipat ako dito noong sinimulan kong asikasuhin ang negosyo ng aking ama. Nasasanay na akong mamuhay ng mag-isa, pero ngayon masaya ako na may kasama ako. Napilitan man si Sofia, this I will try my best to make her comfortable here. Deserve niya ito. Napatingin ako sa kanya, at tulog pa rin siya. Buhatin ko ba siya o gisingin? Kung bubuhatin ko siya, baka hindi siya mapalagay, dahil hindi pa siya sanay sa haplos ko. Kaya nagpa siya akong gisingin siya. Sofia, medyo napalakas na sabi ko, at nagsimula na siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at napaungol sa liwanag. Nakangiti akong nakatingin pa rin sa kanya. Nakarating na tayo sa bahay. Sabi ko, at tumango siya. Bumaba ako ng sasakyan at ganun din siya. Dalhin mo lahat ng bag sa kwarto. Utos ko sa driver, at tumango naman ito. Let's go inside. I will show you around. Sabi ko at tumango siya. Pagpasok sa sala ay binuksan ko ang mga kurtina. Sapat na ang sikat ng araw para lumiwanag ang buong silid. Ang ganda, bulong niya sa likod ko at napangiti ako. Alam ko, after all, it's my choice. Nagkibit balikat ako. Right, sabi niya habang nakatingin sa paligid. Umakyat kami sa taas at pinakita ko muna sa kanya ang kwarto ko, kahit na alam kong kailangan kong ipakita sa kanya ang isa pang silid para sa kanya pansamantala. This is my room. Palagi akong nasa loob kaya kung may gusto ka, itanong mo lang sa akin. Sabi ko, at tumango naman siya. Alam kong bagong lipat lang tayo kaya ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo which is next mine. Sana, magustuhan mo, sabi ko, sabay lakad papunta sa kabilang kwarto. Ang ganda, gusto ko. Sabi niya at tumango naman ako. Well, you can fresh up and start unpacking. I will either downstairs or in my room. Sabi ko at tumango naman siya. Thanks, sabi niya, sabay tingin sa akin. No need to, eat all yours as well. Sabi ko at hindi siguradong tumango siya. Hinayaan ko na lang siya, at lumabas ng kwarto. Pumasok ako sa loob at kinuha ang laptop ko. Kahit mag-day off ako sa opisina ay may mga kailangan pa akong tapusin. Ang aking assistant ay nagpadala sa akin ng ilang papel, at agad ko itong binasa. Sa kabilang banda, si Sofia. Bumuntong hininga ako at nagsimulang mag-unpack. Malaki ang kwarto, pero maaliwalas at gusto ko talaga. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ako pinilit ni Hunter na manatili sa kwarto niya. Hindi ako handa para doon. I mean hindi ko pa siya kilala. Pagtingin ko sa mga bag ay napabuntong hininga ulit ako. Dahan-dahan akong nagsimulang mag-unpack, at magpalit ng ilang lugar ng mga bagay na nasa loob nito. Kinailangan ko ng kalahating araw para makumplito ito. Bakit ang dami kong binili?
Hindi ko na matandaan kung kailan ko dinala ang lahat ng mga ganitong bagay. Nang matapos ako, napagod ako. Papunta na sana ako sa kama, pero napatigil ako nang may kumatok sa pinto ko. "Come in," sabi ko at binuksan ang pinto. Dumating si Hunter. "It's dinner time. Gusto mo bang lumabas para kumain?" Tanong niya, at tumango naman ako. Kahit pagod ako, hindi ako tumanggi sa pagkain. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko at nagkibit balikat siya. "I will find a nice place, just get ready," sabi niya, at tumango naman ako. Bumaba siya at ako naman ay naligo. Hindi ako nagtagal para maghanda dahil simple lang ang suot ko. Sana naman, hindi magalit si Hunter. Nag-light makeup ako at bumaba. Thank God, I remember the way. Pagbaba ko, nakita ko si Hunter malapit sa pinto. Nang tumingin siya sa akin, nanlaki ang mga mata niya, at hindi ko pinalampas ang pag-checkout niya sa akin. Nang mahuli ko siyang nakatitig, tumahimik siya bago nagsalita. "Let's go." Nagpabok na ako ng table. Sabi niya, at tumango naman ako. Dito ko naisip na pupurihin niya ako, pero hindi ako nagrereklamo na sanay na ako. Naglakad na kami papunta sa kotse at umupo. Yung driver niya, alam ko na siguro kung saan kami pupunta dahil hindi man lang nagsasalita si Hunter. After 25 minutes nakarating na kami sa isang restaurant. Ito ay malaki at luxurious. Ang mga lalaki ay nakasuot ng suit habang ang mga babae ay nakasuot ng long dresses. Bigla akong nakaramdam ng sobrang outdated sa jeans at top ko. Habang naglalakad kami ay nanatili sa tabi ko si Hunter, and I noticed that he kept his hand in a fist. Ganoon ba ako kasamang tingnan? Nakarating na kami sa counter, at may babae sa likod ng counter. Nakatutok ang mata niya sa computer. "Name please." Tanong niya nang hindi tumitingin. "Anderson." Sagot ni Hunter sa tabi ko. Nanlaki ang mata niya nang tumingala siya. "Oh yes sir. I will make someone take you to your table." Natigilan siya at tumayo. Napansin kong tinawag niya ang isang lalaki na kasing edad namin. Lumapit siya at ngumiti sa amin. Ako lang naman ang ngumiti pabalik. "Follow me. I will lead you to your table." Matigas niyang sabi bago naglakad sa harapan namin. Sumunod kami sa kanya, at dinala niya kami sa isang corner table. May mga fake roses sa isang magandang jar sa gitna ng mesa. Mayroon ding ilang maliliit na kandila na nagsisindihan bilang mga decorations. Umupo na kami, at dumating ang waiter para ibigay ang menu. "What would you both like for starter?" Nakangiting tanong niya. "Red wines," sabay naming sabi ni Hunter. Tumango ang waiter, at umalis na para makapili na kami ng kakainin. "So what will you order?" Tanong ni Hunter na nakatingin sa menu. "I think I will order the shrimp pasta with creamy tomato basil sauce," sabi ko sabay tingin sa menu. That was a long name. Tatanungin ko sana siya kung ano ang pipiliin niya, ngunit dumating ang waiter na may dalang wines namin. "Did you both choose what you will order?" Tanong niya, sabay kuha ng note card niya. "2 shrimp pasta with creamy tomato basil sauce." Ordered ni Hunter, at isinulat ito ng waiter. "It will served in 15 minutes sir," sabi niya, bago bumalik. Humigop ako ng red wine at tumingin sa paligid. "So about the wedding?" Panimula ni Hunter, at napatingin ako sa kanya. "What about it?" Mahinang tanong ko. "We need to work it out." Sambit niya, at tumango naman ako. "We need to pretend to be a couple in love." Parang kailangan na nating masanay sa paghawak sa isa't isa, nang hindi awkward. "There will be a lot of media around this wedding. They are curious about things and you know how they are kapag sila ay gustong magchismis." Bumuntong hininga siya, at tumango naman ako. What else could I say? "Look, alam ko medyo mahirap para sa atin na kumilos bigla, and honestly I don't want anything awkward between us." Tanong niya at alam kong tama siya. "I don't mind with us being friends, and I know we do need to start acting about being in a relationship," sabi ko at tumango naman siya na satisfied sa sagot ko. "Well, I enjoy natin ang dinner na ito at huwag maging awkward," sabi niya habang itinataas ang wine glass niya. Tumawa ako, at itinaas ang baso ko. Naging maayos naman ang dinner. Nag-usap kami at naglaro ng 21 na tanong. Nagulat ako nang magsimulang magbiro si Hunter, at malayang tumawa. Hindi siya ang parehong malamig na lalaki, kasama ko sa hapunan kasama ang aking mga magulang. Ang awkwardness sa pagitan namin, ay gumaan. "It's already 8, Hunter said looking at his phone. "We need to go, I have work tomorrow." "Yeah, ganun din ako," sabi ko, pero umiling siya. "Hindi ka na magtatrabaho kay Tito David ngayon?" Sambit niya, at tinignan ko siya nang nagtataka. "Sinabi niya ba yun?" Tanong ko at umiling ulit siya ng hindi.
Hindi mo naman kailangan magtrabaho, pwede ka nalang manatili sa tabi ko, at tulungan mo ako sa trabaho ko kung gusto mo. Iminungkahi niya. May papel na kailangan kong tapusin para kay Daddy David. Sabi ko, pero pinigilan niya ako. Tito David already replaced you in the office. Hindi ka na niya kakailanganin, at hindi ka na magtatrabaho para sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, kung gusto mo pang magtrabaho, pwede mo akong tulungan. Matigas niyang sabi. Wow, Daddy David was so happy for me to leave, that he already employed another person in my place. Let's go, sabi ni Hunter na nagpaalis sa isip ko. Tumayo na kami at pumunta sa counter. Wala na ang babae, gayunpaman, nandoon pa rin ang lalaki na naghatid sa amin sa mesa. Hope you enjoyed your dinner, Mr. Anderson and Miss. Natigilan siya nang hindi niya alam ang pangalan ko. Mrs. Anderson, nakahinga ako nang maluwag ng sumandal ang likod ko sa matigas niyang dibdib. Pinulupot ni Hunter ang isang braso niya sa bewang ko sabay tingin sa lalaki. Sobrang init ng katawan niya sa likod ko. Oh sorry, I did not know. Kinakabahang humingi ng paumanhin ang lalaki. Do your work properly next time. Sambit ni Hunter bago kami hinila malapit sa exit. Naglakad na kami papunta sa kotse niya at pinagbuksan niya ako ng pinto. Umupo muna ako at saka siya umupo. Hinatid kami ng driver pauwi. Tahimik ang biyahe pauwi dahil walang nagsasalita sa amin. Pagkapasok namin sa bahay, sabay kaming pumasok sa kwarto namin. Nandito ako ngayon sa kwarto ko nakahiga sa kama ko. It was comfy and big. I love it. Nagpalit ako ng shirt at shorts. Tatawagan ko na sana si mama nang may kumatok sa pinto ko. Come in, sabi ko sa kainayos ang sarili ko sa kama. Naglakad si Hunter na naka-blue shirt at sweatpant. Tomorrow we are going to the office at 9 so be ready by then. Hindi tayo magtatagal doon. I will try my best para matapos agad ang lahat. Sabi niya at tumango naman ako. That's fine, sagot ko. Well, I'm going to sleep. Good night, sinabi niya. Good night, sabi ko at umalis na siya. Bumuntong hininga ako at humiga sa kama, at hinayaan ang pagtulog. He isn't that bad after all. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.